guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video, ituturo ko po kung paano magpapabook ng appointment sa PSA or yung Philippine Statistics Authority. Kung saan kukuha po ng mga birth certificate, marriage contract, death certificate, etc. So I hope natapusin niyo itong video na to para sa karagdagang kaalaman. So let's go! So, una sa lahat, mag-open tayo ng browser and then i-type po ang appointment.psa.gov.ph. So, once na i-type nyo na, ayan, ito yung lalabas. So, ayan. May nakalagay na privacy notice. And then, scroll mo lang siya sa baba. I-scroll mo lang. Kasi nandun siya sa pinakababa. Pwede rin naman yan basahin kung gusto mo. Isa-isahin yung basahin. Okay lang naman din. Para siyang terms and condition. So, ayan. Scroll down mo lang ng scroll down. Tapos may checkan kayo. Ayan. I agree. I-check niyo po yan. Para mag-proceed siya sa next. So, important reminders will pop up. Click nyo lang po yung next. Yung susunod naman is papiliin kayo ng region kung nasaan po kayo. Yan. I-click nyo lang po yung bilog. Sa akin kasi NCR, so ayun yung i-click ko, tapos may outlet na lalabas kung saan po kayo magpipick up or kukuha ng appointment. Yung case ko kasi sa ISAF, so yun yung pipiliin ko. Tapos, magre-reflect yung address nung pinili mong outlet. Meron din siyang mapa para mas madali siyang malocate. Click next pagkatapos. Ayan. Ngayon, hihingi naman ang inyong first name, middle name, at last name or yung surname. Kung sino po yung kukuha ng birth certificate or whatever. Kailangan isulat nyo po yung inyong mga personal data na. So, ayan. Siyempre, importante rin po yung email. Input nyo rin yung email. And your mobile number. After na, i-click mo yung I agree, tapos yung next. Tapos, magsasend po ng OTP dun sa in-input po ninyong email address. Ang gagawin is, punta po kayo sa inyong Gmail para makuha po ninyo yung OTP na binigay. Ayan. Ayan po. Tapos, i-copy mo siya. Ayan po yun, yung number na 6 digits. And then, input mo na siya. Pag na-input mo na, click mo naman yung verify. Ayan. So, next step na tayo, kung anong klaseng certificate type yung kunin mo, like, for example, certificate of live birth. Ayan, nakalista naman na siya. Piliin mo, tapos, relationship ng kukuha. And then, yung name po nung kukuhanan ninyo ng birth certificate. Kung sino po yung kukuhanan niyo. Input niyo yung first name, middle name, tsaka last name. Pagkatapos niyo pong ilagay yung first name, middle name, tsaka last name, kapag gusto niyo pa pong mag-add ng certificate na kukunin, for example, dalawa yung gusto mong kunin, birth certificate at tsaka marriage contract. Pwede rin yun. I-click mo yung add another certificate. Pero kung wala naman na, i-click mo na yung next. Ngayon, bibigyan na po kayo ng preferred date and time of appointment kung kailan kayo pwedeng kumuha. Yung mga naka-blue po, ibig sabihin po niyan is taken na po or full na yung slot na yan. So, ang gagawin nyo, i-click nyo po yung proceed po kayo sa next month kasi full na po yung slot niya pag naka-blue. Everyday po kasi, 300 lang po yung appointment na tinatanggap nila. So, kapag naka-reach na po ng 300, for example, i-click natin yung, ayan, 15. So, yan. Naka-indicate yung time. Puro full na po siya. Ayan. Full na. So, yan. Example ulit.
tingnan niyo po, bali, full na siya lahat. Ibig sabihin, yung slot po for February is full na po. Naka 300 na po na appointment yung na-reach dito. So, ang gagawin natin, pupunta po tayo sa March. Okay, so nasa March na tayo. As you can see, may mga naka-blue na. Pero check natin, baka hindi pa puno. So, yung sa 16, okay, wait, I'll just check check natin sa March 1, full na pala. So, March 2. Okay, pag ganyan, ibig sabihin, meron pang natitirang slot kasi naka-indicate yung percentage niya dito. So, pwede kayong mag-click dyan, ayan o, yung mga time, pwede nyo i-click yung time kung gusto nyo po sa March 2. So, pipili kayo ng time dyan. Kung anong time yung gusto mo. Kasi hindi pa full yung March 2. Okay, so I'm going to choose 12 PM na lang. Click natin yung next. Okay, so now, i-review mo na yung mga details na naka-indicate dito kung tama. Tapos, non-transferable po yung inyong appointment ha. Hindi po siya pwedeng ipagpabukas. So, ngayon yung schedule nyo, hindi siya pwedeng gawin bukas. Okay? Hindi siya transferable. So, i-check nyo lahat ng details kung tama yung na-input po ninyo. I-screenshot ko na lang din para sure. Para matandaan ko lang din. Pero meron yung binibigay na email sa inyong email address. Scroll down nyo lang po pababa tapos click confirm. Down nyo lang po. May ipapakita po sa inyo yung summary niya. Tapos click nyo yung next. Ayan, as you can see, meron siyang QR code tapos yung appointment details nakalagay, naka-indicate din siya sa baba. Ayan. So, ganun lang po kadali magpabook ng appointment sa PSA. Mas madali po yung process niya once na meron po kayong appointment. So, now, kapag in-scroll down mo siya pababa, makikita po yung important reminders kung ano po yung mga kailangang dalhin, kung magkano po yung babayaran. Ayan, mababasa nyo po yan lahat dito. Scroll down nyo lang. Makikita nyo rin po yung procedures for application. Nag-scroll down po kayo ulit, makikita nyo po yung print appointment form. Ito na po yung nasa dulo. Kung gusto nyo po na meron kayong copy at gusto nyo pong ipa-print, yan, click nyo lang po yan. Magda-direct po siya dun sa app ninyo, like PDF, file, or yung PDF reader. Pwede nyo siyang ipa-print kung gusto nyo para ma-submit nyo po doon. At papasokin din kayo kaagad. Papakita nyo lang naman yun. Yung QR code po yung pinaka-importante. So, ganito po yung example. Naka-PDF file po siya. So, that's all mga ka-SS. I hope na meron kayo natutunan sa vlog na to at sa tutorial na ginawa ko. I hope you guys like and subscribe for more tutorial videos like this. So, see you guys ulit sa susunod nating video.